Husto na ha, Armina, husto na. Husto na anang imong kamaldita ha, husto na. Mama! Itaw, anak, maluoy ka na mo. Labaw sa tanan, maluoy ka ni mo. Maluoy kasi mo kaugalingon. Mauna. Nasuko na mga tao ni mo, tungkol na ni mo kagkahi ug kamasinupako ni mo. Di ako Mama! ninyo! Oh. Hasta mo kasabaan ko ninyo! Unsa man to? Unsa ka to? Mama! Mama, ihadlok ko! Ihadlok ko! Dali, Ihadlok gatos ko! si Mama. Gatos si Mama. Kakusugsawan. Ni ulos og galit. Ay! Mama! 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 Isiraan mo na kita ng butahan. Ma, nahadlok ko, ma! Nahadlok ko! Ayaw kahadlok, anak. Ni Mana, si Mama. Kumana, mana. Nasira na ako. Kakalisawan ay. Ya, ulos. Maayo pa man tong panahon. Anong kalit man ni kilat niya dayon iwan. Nya ni ulos. Kalit ka ayo gyud. Makapahibong. Naluoy ko sa mga mananagat, Alara. Naangin sila sa silot nga imong gipahamtang. Gipugnan nimo ang mga isda nga oras na sa ilang kinabuhi nga mahiadto na sa mga tao. Sa lakton, nawagtangan og pagkaon ug panginabuhian ang mga tao. Mao ka nang akong silot kanila, Undin. Sa ilang pagpasipa sa mga linalang sa dagat, nga mga kagmay pa, mga bata pa, o dili pa panahon nila nga himuong pagkaon sa mga tao. Apan Alara, si Armina lang ang nagbuhat sa ingon diha sa isla. Dili ang tanan nga namuyo sa maong isla. Dili baka nga dili patas ang silot nga imong gipahamtang nila? Usara ang nakasa ug nagbuhat sa ingon. Apan naangin ang tanan sa silot. Sama niya nang imo silang gipasinati og kalit nga pagkilat. Kusog nga uwan nga nagdag-unos. Unsaon nila sa pagpanagat? Kung ingon anang lain ang panahon nga mugna lang nimo, Alara. Undin, Huna-huna ag maayo. Dili maayo nga mupahamtang kita og silot nga dili patas. Supak ka na dinhi sa atong tingharian sa mga engkantada. imo kong ipakonsensya, Undin. Og nagtuo ko nga sakto ako, Alara. Salamat sa imong mga panlantaw, Undin. Nilagnadlok ko nila nga ila kong gikasabaan. Wa, no? Musamot nung kugduwaan ng mga isda. Kining gamay nga pukot akong gamitin na sad aron makakuha na sad kog isda nga akong duwaan. Oops! Oops! Dakpan mo! Dakpan! Diri mo! Diri! Iputang ta mo sa bus! Kisi-kisi pa! Ala, nito tatanawon, oy! Sige! Sige! Kisi-kisi! Pagin mo! Sige! Hala! Hala! Nagkaanam, nagkaluya! Sige, magon mo kisi-kisi. Kunyitang nakong ikupi. Akong pitayon kay tan-aon nga magkirig-kirig sila. Hala, naidako nga nada sa pukot. Hala, si Yara Joy lahi. Si Yara dako. Akong kuhaon. Hoy, nganong dako man ka? Nganong naabot man ka din sa daplin nga dako man ka? Kagmay raman ang maabot din eh. Pero, yay! Lipay ko na ako. Nindot kay kaduaan kay dako. Nindot pagid kay kag color. Murag gold. Alibe. Oh. Wow, nindot tan-aon. Hoy, butang ta ka sa balde ha. Butang ta ka. Tay sa ha. Pagkuha kog balde ha.
Nanisipat lang dayon ay. Nagdama tong balde. Kung saan ka to niya? Atong anak, nawa! Asa nagkakaroon ng atong anak? Ikaw na! Ayaw na pagsikikilak! Ako pangitao ng atong anak! Potpot! Ang iyong anak, si Lapi. Oh, ngano! Naibaw ka ba og hain ang among anak? Nakakita ka og hain si Lapi Putput! Kaya po, nalakpan siya itong nasa Lapi sa babayon. Unsa nagakpan? Nalakpan siya, napukot. Nadagpan sa buko! Nagpan sa pugot! Ngano nahitabo man kini Potpot? Niyuban mi siya sa mong tanon. Nabot mi og sura dito sa mabaw nga bahin sa isla. Niyuban mo siya. Og naulay-kalit nga, idakop, nga pukot. Mayong kanya kay nakakiyas ko, pero si Lapit. Napil siya og kadagop sa pukot. Sala po! Ang atong anak! Kung sa may itong buhaton! Luwasahin ta ang atong anak! Ayaw ka malaka! Luwason ko ang atong anak! Putput! Ubanay ko! Tuloy ko kasi napita nga nagpan ang among anak! Di na kauban ko yapo. Madok na ba kong balik dito? Kay Basud yaw, panakpan niya ginoon ko. Atong pukot. Di na kumuban ko yapo. Sa doon at taga ko. Asa mo mubadog. Pero di kumuban niya dito sa mang dapit. Kikapoy naman ko! Asam ka na ko pangita ang akong anak! Engkantada sa kanagatan! Bantay sa dagat! Among Reyna Alara! Tabangi ko! Maluoy ka! Ang akong anak nawa! Tultuli o giyahi ko kung asan ako pangitaw ng among anak nga si Lapi! Tabangi ko! Maluoy ka! Lapo, Saron. Tingog? Nakainakos mo tingog? Ikaw ba kini? Reyna Alara? oh, ako Lapo. Salamat! Salamat kayo, Reyna Alara, kay imong kinungog ang akong panawagan nimo. Maluoy ka, tabangi ko. Nawa ang akong anak kasi Lapi. Huwag wala ko masayon. Kung asa na ko siya makita. Mata pa ni Putput. Nadakpan ko sa pukot ang among anak. Oh, Lapo, nasayod ako. Ha? Nasayon ka, Reyna Alara? Oh, og nahipaw ko kunhain ang imong anak. Salamat! Salamat yung taon kung maugan na, Reyna Alara. Asa ko siya makita. Luwason ko nga akong anak, Reyna Alara. Unsa ka? Kahayag ka murag. Dahan ka taas. Subaya ka ng maong kahayag, og makita mo na ang imong anak. Salamat! Dagang salamat, Reyna Alara! Huwag raw siyang ireto ni Rosa sa lalaking hindi niya naman mayong gusto. gabi. At kahit kailan ay hindi niya Tagsuan, magugustuhan. guys. Panihapon. Ang pangit ng tao yun. Ibang lang ireto mo sa akin. Huwag lang yung tao yun. Pahirap na wika ng kapatid ko. Sinabi niya pang hindi nababagay sa kanyang kagandahan ng tao yun. Dahil kahit sa ang anggulo niya ito pagmasdan, ay talagang napakapangit talaga nito. Grabe ka naman kung makapanlait. May tsura naman si Nelson na. Hindi ko nga alam kung saan banda. Wika pa ni Rosa na umahagal pa sa tawa nun. Sina, sumama ka na sa amin ng Leia. Nakakahiya kasi kung kami lang ang pupunta sa bahay ni Nelson eh. Alam naman natin sa'yo naliligaw yun, di ba? Pangungulit pang wika ni Rosa.
Hindi ka pa natatakot, Rosa. Alam mo naman bantog na aswang yung pamilya ni Nelson, di ba? Mamaya, aswang rin pala yung Nelson na yan. Mahawaan pa tayo sa pagiging aswang ng pamilya nila. Eh di ba, pati tayo aswang na rin kung gano'n. Natawa naman si Rosa sa sinabi ng kapatid ko. Nagwika itong huwag umanong magpapaniwala ang kapatid ko dahil hindi naman totoo ang bali-balitang aswang ang pamilya ni Nelson. Sinasabi lamang umano yun ng mga tsismosang taong walang magawa sa buhay at mga may galit sa pamilya ng binata. Kaya't huwag umanong maniwala ang kapatid ko sa mga hakahapang wala namang katotohanan. Ilang beses na ba natin nakasama si Nelson sa galaan? Nakita mo ba siyang nag-iba ng anyo? Nakita mo ba siyang naging pusa, aso, panike para masabi mong aswang siya? Pagtatanggol pang wika ni Rosa, no? Hindi naman. Kaya lang mas mainam na yung naninigurado. Malay mo, totoo pala yun, di ba? Tugon ng kapatid ko. Sos, sinasabi ko nga sa'yo, huwag ka magpapaniwala sa mga usap-usapan ng mga tsismosa. Saad pa ni Rosa, at kinukulit niya pa ang kapatid kong sumama na sa inuman. 2% na lang. Napansin kong medyo naiirita na ang kapatid ko pero pumayag naman siya sa paanyaya ng matalik niyang kaibigan. Noong nang magpaalam siya kay tatay ay sinabi niya lang na pupunta siya sa kaibigan niya dahil may handaan o ano nagaganapin. Hindi niya sinabi ang totoo kung saan talaga siya pupunta. Hinirapan ko ang kapatid ko dahil nagsisinungaling na naman ito sa aking ama. Kung maldita nga lang talaga ako ay sinumbong ko na ito. Nang sa ganun ay matigil na ang pagsisinungaling niya. Hoy, Ate Lourdes, napakasinungaling mo talaga, no? Panimulang wika ako sa kapatid ko matapos siyang payagan ni tatay. Napakunot noo ang kapatid ko at nagtanong kung bakit ko raw siya sinabihang sinungaling. Sinabi ko naman sa kanya ang tungkol sa narinig ko. Mabilis niya naman akong hinablot sa kamay at pinanlakihan ng mga mata. Nagsabing wag raw akong maingay sa mga magulang namin. At baka magbago pa ang isip ng aming ama't hindi na siya payagang umalis pa. Bakit? Natatakot ka bang malaman nila yung totoo? Bakit ayaw mong sabihin sa kanila kung saan ka talaga pupunta? Kayo na mga kaibigan mo. Paano kung mapahamak ka sa pupuntahan mo? Kaya ka bang ipagtanggol o iligtas sa mga kaibigan mo? Lalong-lalo na yung matalik mong kaibigang haliparot. Saad ko sa kanya. Noon pa man ay wala na akong tiwala sa mga kaibigan niya, Sirsa. Lalong-lalo na sa matalik niya ako nung kaibigang haliparot. Nahalata namang ginagamit lamang siya para mapalapit kay Nelson. Halatado naman kasing kating-kating ang babaeng yon na makita si Nelson. At dahil siya ang gusto ng binata, kailang isama siya ni Rosa para pansinin sila ng binatang yon. Sinabi ko pa sa kanya na kunwari pa yung haliparot niyang kaibigan na hindi nahahalata sa kilos niyang kating-katinang makita ang lalaking naliligaw kay ate. Pinagalitan ako ni ate noon. Tigil-tigilan ko mano ang pangingialam sa buhay niya at sa mga kaibigan niya. At tupagin ko na lamang umano ang sarili ko at ang mga kaibigan ko. Hindi yung buhay niya ang papakialaman ko. Bago niya ako iniwan sa sala ay muli niya akong pinaalalahan ng wag na wag mag-ingay sa aming ama. Dahil sa oras na mag-iingay ako ay talagang matitikman ko umano ang galit niya. Sa oras na papagalitan siya. Dahil nga sa sinabi ng kapatid ko ay hindi na nga ako nagsumbong sa aming ama. Hinayaan ko na lamang na si tatay ang makatuklas sa mga pinagagagawa ng kapatid ko noon. Ang buong akala kasi ni tatay ay hindi umiinom ng alak ang kapatid ko't naninigarilyo. Kung kaya't hinahayaan niya lang itong sumama sa mga kaibigan at pumupunta sa ibang baryo. Sadyang magaling talagang magtago ang kapatid ko ng mga sikreto niya. Kinahapunan nga noon ay umalis si Ate Lourdes kasama ang mga kaibigan. Kinabukasan na siya nakauwi. At ang sabi niya sa aming ama ay sa bahay siya ni Rosa nakitulog. Anong oras na daw kasi sila nakauwi galing sa ibang baryo?
Dahil sa alanganing oras na, nakikitulog na lamang siya sa bahay ng matalik niyang kaibigan. Naniwala naman ang aking ama. Pero ang aming ina ay napansin kong kakaiba ang tingin na ipinukol niya sa kapatid ko. Nagbitaw siya ng mga salitang ayos-ayusin umano ng kapatid ko ang ginagawa niya. Dahil sa oras na malaman niyang may ginagawa itong kalokohan, tiyak ay may kilalagyan ito sa kanya. Kaya mo na yung anak mo, Milagros. Nag-i-enjoy lang naman yan siya. Pagbigyan mo na. Sapat ng aming ama. Hinarap ni nanay si tatay at pinungangahan nun. Na kaya umano namimihasa yung anak niya na palagi na lamang inuumaga ng uwi. Dahil sa konsentidor kong ama. Paano na lamang kung may nangyari dito sa may labas habang nasa kasarapan kami ng tulog noon. Pinagalitan niya pa si tatay. Natanda-tanda na daw. Hindi pa nag-iisip ng kapakanan ng anak niya. Hindi naman umimik si tatay sa sinenyasan niya na lamang ang kapatid kong pumasok na ito sa silid namin para makapagpahinga na. Mas lalo namang nanggagalaitis nanay na makita niya ang ginagawang pagsenyas ni tatay sa kapatid ko na yon. Sambit pa ng aking ina. Wala umano siyang ibang sisising tao kundi si tatay lamang sa oras na may hindi mangyaring maganda sa kapatid ko na yon. Ano ka ba, Milagros? Napakarami mong satsat. Magluto ka na lang ng agahan natin. Huwag nang dada ng dada dyan. Masakit sa tenga yung boses mo. Saway ni tatay at naglakad ng palabas ng bahay. Lumabas na rin ako ng bahay dahil alam kong hindi titigil ang aking ina sa kakadaldal hanggat may nakikita siyang tao sa loob ng bahay nun. Mas mainam na yang mag-isa na lamang siya sa kusina para hindi na hahaba ang paninermo niya. Ilang araw ang lumipas, napansin kong hindi na lumalabas ng bahay ang kapatid ko. Hindi na siya sumasama sa mga kaibigan niya tuwing inaaya siya. Ang idinadahilan niya palagi ay masama umano ang kanyang pakiramdam. Nung una'y kinukulit na naman siya ni Rosa na pumunta sa Karatig Baryo dahil may sayawan raw. Mariing tumanggi ang kapatid ko at sinabi niyang hindi na muna siya sasama sa kanila dahil totoo talagang napakasama ng kanyang pakiramdam. May mga gabi rin akong nakakaramdam na mahihinang kaluskusan sa dingding ng bahay namin sa may kwarto. Na para bang may kung sino ang kumukutkot sa dingding. At dahan-dahan itong binubutas sa pamamagitan ng kanyang mahabang kuko. Minsan naman ay nakakarinig ako ng huni ng isang ibon na hindi ko na lamang pinapansin. Dahil sa tuwing gano'n ang mga napapansin ko, nakikita kong mas lalong tumataas ang lagnat ng kapatid ko at halos mga tugay ito sa lamig. Kaya naman nung ayain siya ni Rosa ay sinabihan ko siyang wag na munang sumama sa kaibigan niya. Dahil baka lumala palalo ang sakit nito. Nagsimula lang sumama yung pakiramdam ko nung mag-inuman tayo sa bahay ni Nelson. Pagkatapos ng pag-uwi ko dito sa bahay, masama na rin ang pakiramdam ko. Rinig kong wika pa ng kapatid ko habang nag-uusap silang dalawa ni Rosa sa bakuran ng bahay. Nakatalikod si Rosa mula sa kinatatayuan ko. Kaya malaya ko siyang nairapan at pinagtaasan ng kilay. Na makita ako ni Ate Lourdes ay pinanlakihan niya ako ng mga mata. Sinenyas ang lumayo sa kanila. Iniwan ko na nga sila at pumasok na ako sa loob ng bahay noon. Makaraan naman ang ilang minuto